May isang napakayaman na lalaki na kung saan sa sobra ng kanyang kayamanan ay kaya niyang bilhin yung mga bagay na mga mamahalin, mga bagay na kanyang gusto ay kaya niyang mabili. At ang taong ito ay may isang lalaking anak. Isang araw, kinausap ng lalaking mayaman ang kanyang anak. Kanyang sinabi, "O aking anak, may dalawang bagay lang akong pabor sa iyo. Kapag ako ay pumanaw, gawin mo sa akin ang pabor na aking hinihingi sa iyo." Ang sabi ng kanyang anak, "O aking ama, ano itong dalawang pabor na dapat kong gawin kapag ikaw ay pumanaw na?" Sinabi ng kanyang tatay sa kanyang anak, "Kapag ako ay pumanaw na, ipasuot mo ang isang lumang medyas sa isa sa aking paa. Pangalawa, na aking pabor sa iyo, itong sulat na ibibigay ko sa iyo, basahin mo ito kapag ako ay namatay na." Dumating ang araw na pumanaw na ang napakayaman na lalaki. So nung namatay na yung lalaki, tinupad ngayon ng anak ang hinihingi na pabor ng kanyang tatay. Pagkatapos hugasan yung katawan ng kanyang tatay dahil namatay na, ito ay binihisan ng maputing tela at huling sinabi ng kanyang anak sa imam na nag-asikaso ng katawan ng kanyang tatay, sabi ng anak, "Imam, may pabor ang aking tatay nung siya ay nabubuhay pa." At sinabi ng imam, "Ano yung pabor ng iyong tatay?" Sabi ng aking tatay, kapag siya raw ay pumanaw, ay ipasuot sa kanya daw ang napakalumang medyas sa isa sa kanyang paa. Ano ang sabi ng imam? Sabi niya, "Kailanman ay hindi ko maibibigay ang hinihinging pabor ng iyong tatay. Dahil kapag namatay ang isang Muslim, kapag namatay ang isang taong mananampalataya kay Allah, wala siyang ibang madadala sa kanyang libingan maliban na lamang kundi ang puting tela na nakabalot sa kanya." Nagpumilit ang bata na maisagawa ang pabor ng kanyang tatay. At inulit sa kanya ng imam na walang ibang madadala ang iyong tatay kapag siya ay inilibing maliban na lamang sa puting tela. At hindi mangyayari yung pabor mo na isa sa kanyang paa ay pasusuotin ng lumang medyas. Nilibing ngayon ang kanyang ama. Binasa niya yung sulat na ibinigay sa kanya ng tatay at ang nakasulat doon, ang sinabi doon sa sulat ng kanyang tatay, "O aking anak, kapag ikaw ay pumanaw, wala kang ibang dadalhin sa iyong libingan maliban na lamang sa puting tela. Katulad na nang nangyari sa akin na ako ay pumanaw na, kahit yung lumang medyas ay hindi ko madadala sa aking libingan. Kaya kapag ikaw ay namatay, wala kang ibang madadala kundi lang ang puting tela na ibabalot sa iyo sa iyong libingan. Kaya anumang naiwan ko sa iyo mula sa aking kayamanan, hindi mo ito madadala sa iyong libingan dahil wala rin akong nadalang pera sa aking libingan. Kaya ang dapat mong gawin, igastos mo itong pera, ilaan mo itong pera para sa mga taong nangangailangan. Dahil kahit gaano man tayo kayaman sa mundong ito, kapag tayo ay namatay, kapag tayo ay pumanaw na, wala kang madadala mula sa iyong kayamanan. Kahit ang iyong magandang bahay, ang iyong magandang sasakyan, ang iyong pera, bulto-bultong pera sa bangko, kapag namatay ka, wala kang madadala kahit ni kusing sa iyong libingan na pera. Kaya sabi ng tatay sa kanyang anak doon sa sulat, "Lahat ng pera na meron ako, lahat ng ating kayamanan, ibigay mo sa mga taong nangangailangan. Dahil kapag ikaw rin ay namatay, hindi mo rin ito madadala sa iyong libingan." Ano ang makukuha nating aral sa kwentong ito? Una, kahit gaano man tayo magsumikap sa mundong ito, yung mga bagay na ating pinagsikapan ay hindi natin madadala sa ating libingan. Gaano ka man kayaman, gaano ka man kaganda ang iyong propesyon, gaano man kaganda ang iyong sasakyan, gaano man kaganda ang iyong buhay, gaano man kalawak ang iyong lupa, hindi mo ito madadala sa iyong libingan. Pangalawang aral na makukuha natin dito, anumang yaman na meron ka, dapat mong igastos sa landas para kay Allah. Huwag kang maging madamot sa iyong kapwa. Anumang pera na meron ka na kaya mong igastos sa pangangailangan ng iyong kapwa, ibigay mo sa kanya. Dahil kapag ikaw ay pumanaw, kapag ikaw ay namatay, hindi mo madadala ang pera na meron ka. Ang madadala mo lang sa iyong libingan ay ang puting tela na nakabalot sa iyo.